Ang kwento ko po is 2 billion a day, yung sinasabi nila. Ang sabi ko nga po, I'm not saying that that is correct. That is yet to be investigated properly and in proper time. Pero ito pong sinasabi ko, it's 3 billion pesos per day ang gross income po ng National Oil Company. Kasi may sinabi po si Senator Marcoleta yesterday na about 3 billion pesos a day daw po ang kinikita ng oil company. Not Petron. I am willing to open Petron books to COA to public scrutineering. Wala po kaming gustong i-take advantage na kita, especially during the crisis. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, usap-usapan ngayon ang naging sagot ng negosyanteng si Ramon Ang sa sinabi ni Senador Rodolfo Marcoleta kaugnay ng issue sa kita ng mga kumpanya ng langis sa bansa. Matatandaan na inihayag ni Senador Marcoleta na umano'y kumikita ng halos 3 bilyong piso kada araw ang mga kumpanyang nagbebenta ng gasolina dito sa Pilipinas. Isang pahayag na agad namang umani ng matinding reaksyon. Hindi ito pinalampas ni Ramon Ang na kasalukuyang President at CEO ng Petron. Isa sa pinakamalalaking kumpanya ng langis sa bansa. Ayon sa kanya, handa raw niyang buksan ang kanilang mga libro at ipasuri pa ito sa Commission on Audit o COA upang mapatunayan kung ano ang tunay na estado ng kanilang kita. Dagdag pa niya, layunin nitong linawin ang isyu at pabulaanan ang paratang na labis-labis ang kinikita ng kanilang kumpanya sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Kaya ngayon, mga kabunyog ka, tanong ng marami, totoo nga bang umaabot sa bilyon-bilyon kada araw ang kita ng mga oil companies? O isa itong maling interpretasyon na kailangang linawin? Para mas maintindihan natin ang pinagmula ng isyung ito, panoorin muna natin ang naging kaganapan sa Senado, kung saan inilahad ni Senador Marcoleta ang kanyang pahayag tungkol sa umano'y kita ng mga kumpanyang ito. What is the monthly consumption of the Philippines in terms of diesel? Diesel-wise, what is the national consumption? The daily volume is 33 million a day. Sir, I'm talking about monthly. How much? Monthly is 900 Metric tons or barrels or what? million liters. 996,348,000 liters. That's correct. Tama po. Yes, sir. Yes. So, halimbawa, pag-usapan po natin yung diesel. Sabi po ng President, before the war broke out, we had 50 to 60 days of supply. Tama po. So after 2 weeks po, yung 55, tumaas po ng average sa 125. Kinuha po natin yun sa inventory, yung 125, sir. Tama po. Sir, you have to answer. Yes, sir. Okay. But I cannot speak for the others. Yes, sir. Kayo po yung sumagot kasi tinatanong ko yung Chevron, kayo po yung sumagot eh. Okay? I had the number kasi. Yes, sir. So, 996,348,000 liters per month. Yun po yung consumption natin sa diesel. So, nagkaroon po ng increase na 70 pesos per liter after 2 weeks. That's 127%. So, tingnan po ninyo, Mr. Chair. 996,348,000 liters times 70
divided by 30 days. That's 2.32 billion per day, approximately gross income. Is my computation correct, sir? Ulitin ko po, 996,348,000 liters times 70, ito po yung increase, divided by 30, 2.32 billion per day ang approximate gross income. Kasi kinuha niyo po sa inventory. Wala pa naman po yung, di pa naman kayo umaangkat. 2 weeks pa lang po nakaraan eh. Gasoline. It used to be 50 liters per day, pre-war. Naging 80 liters po, average, after 2 weeks. So meron pong difference na 30 pesos per liter or an increase of 67%. Sir, ilan po yung consumption natin ng gasoline per month? Four 4,521,000 barrels or 714,318,000 liters. Correct po? Can I get a confirmation? Anybody from? Welcome. Anyone from the from DOE or from our from These the figures were stakeholders? supplied to me by a friend from the oil companies. I think DOE will be the more appropriate resource person to shed light on this matter. Mr. Chair, as confirmed kanina, yung diesel is around 32.5 million liters per day. More or less 33 Then, million. na natin yun, The gas- 996,348,000. Yeah, So gasoline. yung gasoline na lang. Gasoline is around 23.3 million liters per day. Or 714,318,000 liters. Tama po. The 23.3 million is already in liters, Mr. Chair. Daily. Kaya nga, times 30, ilan? $714,318,000 liters of gasoline. Tama po. That's correct. Around Oh, 600. yan. Ito po, ganito. 714,318,000 liters of gasoline times 30 days. That is 714 million per day. Approximate gross income. So pag pinagsama po natin itong dalawa lamang, Mr. Chair, per day po ito sa diesel po, 2,324,812,000 plus 714,318,000. Ang gross income po per day is 3,039,130,000 per day. 3 billion, Mr. Chair. Kinuha po ninyo sa inventaryo ninyo ito. 2 weeks pa lang ang nakakaraan eh. Alam po ninyo, Mr. Chair, I have to apologize for making this comparison. Yung 18 Marines po, yung kanilang mga dineliver na mga maleta, kinumpute ko rin po eh. Despite the logistical nightmare scenario that was peddled to the public, ganito po yun eh. Approximately, they were delivering 2 billion pesos per day. Based on 33 months times 4 weeks. Average po ng about 42.5 maletas, averaging 40 million each maleta. Ito pong gross income na kinocompute ko, Mr. Chair,
Mas mataas pa po doon sa maleta na dinala po ng 18 Marines. Allegedly. Wala po akong inaano. I'm just trying to see. I mean, yung analogy lang po. Wala po akong pakialam kung totoo o hindi totoo yung sinasabi po doon sa sworn statement. That has yet to be investigated properly. Ang kwento ko po is 2 billion a day, yung sinasabi nila. Yung sabi ko nga po, I'm not saying that that is correct. That is yet to be investigated properly and in proper time. Pero ito pong sinasabi ko, it's 3 billion pesos per day ang gross income po ng National Oil Company. At ngayon, mga kabunyog, pakinggan naman natin ang naging sagot ni Ramon Ang sa isyong ito. Hindi, ibig sabihin ganito. Minsan, kahit na mas mataas yung pagkabili namin, kung yung market mababa, hindi bali na, sa sakripisyo na namin, bibili na namin yung mas mahal na crude. So, lilit yung income. Para lang siguradong hindi tayo ma-run out of crude oil, ganon. How about rollbacks? Ang presyo based on replacement value every day. So ngayon, kung tingin nyo, ibebenta mo at a loss, we can do that. Everybody can do that. Pero until when? After 1 month or after 2 weeks, bankrupt lahat ng oil company? Pwede rin yun kung yun ang tingin nyo mas mabuti. Kasi may sinabi po si Senator Marcoleta yesterday na about 3 billion pesos a day daw po ang kinikita ng oil company. Not Petron. I am willing to open Petron books to COA to public scrutineering. Wala po kaming gustong i-take advantage na kita, especially during the crisis. Pag tinignan mo yung Petron, ang sales revenue po, 800 billion a year, 700 billion a year. Magkano income? Ganun lang po ang income. 6-7 billion a year in the Philippines. Mas malaki ang kita sa Malaysia. Alam mo bakit? Kasi ang Malaysia, guaranteed profit. Ang other countries, binibigyan yung oil companies ng guaranteed profit. Pilipinas lang ang wala kasi deregulated tayo. Market force. Which our neighboring countries will copy soon. I-deregulate na rin nila yung oil industry nila. Dahil ngayon po, ang subsidy ng Malaysia, Indonesia, Thailand, mga 20, 30, 40 billion dollars a year, especially in a crisis like this. Which country can afford that continuously? I think mahirap, ano? So, maasahan nyo na we will make sure na hindi maubusan ng fuel ng Pilipinas. Salamat po. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.